Entrada Alcazaba. Okay. Entrance. Kakaintindihan. Oh. Ito. Oh, kita mo talagang lumang-luma now. Sino to? Ito I see Juan Temburi Alvarez, Consagrado Subida a esta Alcazaba, 1899-1965. Oh, palagay ko siya yung nag-maintain nito. Kumusta mga kabayan? Nandito naman tayo sa isang napakagandang destinasyon dito sa Europa. Pero ngayon, hindi lang basta ganda ng tanawin ang ating matutunghayan, kundi kasaysayan, kultura at arkitektura na bumabalik pa sa mahigit 1,000 taon. Tara na, samahan niyo ako at tuklasin natin ang Alcazaba de Malaga dito sa timog ng Espanya. Pugun. Pugun. Oven. Tower yan. Oven. Pugun. Baka dyan niluluto yung mga kalaban pag nahuli. Pagdating mo pa lang dito sa Alcazaba, ramdam mo na agad ang kakaibang enerhiya. Parang bigla kang ibinalik sa nakaraan. Ang hangin, ang amoy ng lumang bato, ang mga tanim sa paligid, lahat ay bumubulong ng kasaysayan. Ang nakasulat, Fernando Guerrero, 1937. Hindi siya luma. Mga kan lang yan. Mga nag-renovate siguro dito. Habang papasok ka sa loob, mapapansin mo ang mga daan ay paikot-ikot. Hindi lang ito artistic, kundi isa ito sa strategy para mahirapong pumasok ang mga kalaban. Smart, no? May mga makikitid na daan, mga arko, at mga pintuang bato na parang straight out of historical film. Dito tayo sa akin. Akyat tayo. May kalaman, akyat mo to. Dali ng espada at pana. Kaya yung lumang baril. Ayun. Kita natin. Tago tayo dito. Nakikita mo. Ilag. Yung delikado dito. Walang walang harang yung gilid. Pila. Maraming tao. Okay. Ang salitang Alcazaba ay galing sa salitang Arabic na Al-Kasbah, na ang ibig sabihin ay citadel or kuta. Itinayo ito noong panahon ng Al-Andalus, kung saan karamihan ng Espanya ay nasa ilalim ng Muslim rule. Ang Alcazaba de Malaga ay itinayo ng Hamudid Dynasty bandang taong 1057. Sa tagal ng panahon, ilang beses itong inatake, na-renovate at in-expand. Pero kahit ganon, nakatayo pa rin siya ngayon bilang isa sa best preserved Muslim citadels sa buong Spain. Tayong tao dun. Kailangan muna tayo. Anyway, sundan ang rota. Okay. Ayan, palm tree. Tayo. Ayun, nakikita natin. Yung tower. Tingala. Meron din doon. Puntahan natin. Yung mababang, kanina medyo mataas-taas doon sa inakit ko eh. Dito medyo mababa. Yun. Mababang tanggulan. Dito tayo sa isang bahagi ng tanggulan.
Yan. Ayun side na yan. Maraming mga tao, mga tori na kuan. Kita mo dito. Ayun. Tingnan natin. Ayos, balik na tayo. Ikutin natin lahat para makita natin talaga yung mga bahagi ng kasaba na to, na Castillo. Sunod ako. Sige, bababa. Okay, baba na tayo. Dito yung mga natural na kwan, palm tree. Ay, yun. Oh. Yan, paket to. Ayan ang mga pader niya. Yep. Agad tayo dito sa tuktok ng Alcazaba. Dito makikita natin kung anong sa panig na ito, kung anong makikita ang mga gusali. Ayan. Oh! Pasok tayo dito sa isang gusali. Yan. Pasok tayo na. Она держала все при себе. Saan? Dito muna. Saan tayo dadaan? Hintay ko lang kasama ko. Ayos. Tuloy ang pasyal dito sa Alcazaba. Maganda ang kwan dito. Mula sa itaas, tanaw ang buong Malaga at ang asul na dagat ng Mediterranean. Dito makikita kung gaano katalino ang pagkapwesto ng kuta para sa bantay, para sa tanaw, at para sa proteksyon. Una na ako. Ano dito meron? May kalsada. Ayun, doon tayo pumunta sa taas. Mirador Viewpoint. Doon tayo sa Mirador Viewpoint. Ayos. Sunog sunog lahat to kinain kong kuwan. Potato wedge.
semoga. Ya. Faccio il giro delle tartarughe di mare. Wow. Che sto su là. Taas. Oh, look, kita yung pan. Full fighting ring. Ayan. Tapos ang dagat naman dito sa mga cruise ship. Ang Alcazaba, napakaganda ng lokasyon nito. Kasi matatagpuan ito sa isang burol na overlooking ang city ng Malaga at ang Mediterranean Sea. Isa itong fortress o kuta na itinayo ng mga Muslim noong ika-11 siglo. Parang another castle. Ah. Ay, sige. Tumula ako. Oo, siyempre. C'è la crema, se la vuoi. Ma è impossibile, cazzo vado a correre Ci abita lui. Ah, tapos nito bababa tayo. Gandang view dito. Walang masyado dito. Bababa na tayo. Baba na tayo. Ayos, baba na tayo. Tabi-tabi po. Raga, abbiamo già smaltito. Ah, ayos, dito naman tayo. Balik tayo sa baba. Iko. Yun. Oh, talaga? Wow, paano man naman? Yung nag-iisa lang siya. Oh, wala kasama. Talagang Motor siya. Oo. Oh, okay. Kaya gumagano na. Nakakandado naman lahat yung akin ko, di ba? Zipper. Ayos, ayos. Ingat tayo. Hanggang dito lang ba to? Siyempre yung translation. Oh, okay. Oh. Okay, dito naman tayo sa kaliwang side. Mag-iikot. Ayos. Lakad-lakad lang. Oh, may dalawang daanan. Parang garden lang Tingnan yan. muna natin. Isang garden. Saglit. Sa loob, makikita mo ang mga patio o mga courtyard na may mga hardin. May mga fountain din. Kasi sa Islamic architecture, mahalaga ang tubig. Simbolo ng buhay at kadalisayan. May garden dito yung sa Alcazaba. Dito yung at may fountain. May tubig. Ito siguro yung kwan. Paakyat? Oo, yeah, paakyat din mo. Ikot muna, atras. Hindi pa tayo lalabas. Dito tayo. Ang lamig dito. Sarap. Ang sarap ng hangin. Ito tayo dun sa viewpoint. Paborito ng bayan. Kita ang magandang tanawin.
Oh, may daan pala rito papunta sa kwan. Sa kwarto. Hello. Sarado na. Hanggang dito na lang tayo. Yan. It's a dead end. Naman. Ayun pa rin ang view. Yung pier ng cruise ship. Ikutin natin yung hardin. Ikutin. Yan. Sarap ng hangin dito. Malamig. Tayo sa tower. Tatawid. Yung mga battery yung kano. Yan. Yung bintana nila. Malinggit. Matipid sa salamin. Tao po! Magandang hapon po, pwede po makatuloy. Wala na, palagay ko multo na lang sa loob. Ayun, isang tower sa pinakagitna. Diyan siguro nalagay yung mga reyna. Saan? Oo. Kumatok ako, walang sumagot. Nagtao po ako eh. Baka sumagot. Oo. Ingat. Oo, ingat. Pasok lang ako dito sa loob ng hardin. Oo. Yung kanilang hardin. Isa. Siguro napunta na dito si Julius Caesar. Is this built by Romans? No. Okay. Ngumiti lang. Kakaintindihan sa ngiti. Naikot na itong hardin sa Alcazaba. Lakad ulit. Iikot tayo. Ito ang pinakamataas na tower dito, no? Tuktok ng bundok. Touch, save. Baka may biglang Ang galing dito, may tubig na ano, may irrigation. Drainage sila. Baka may natural spring sila dito. Di ba? Yan. Parang fountain. Dito hindi tayo pwede pumasok dito sa tower nito. Patukoy natin. Knock knock. Wala. Ayan ang coat of arms. Dito tayo para tayong karamdam na sa medieval time. Yung panahon ng mga knights. Hinala. Oh, may bathtub pa dito. Baka dito si Julius Caesar naliligo. Habang naglalakad ako sa patio na may mga halaman at tumadaloy na tubig, para ako naglalakad sa isang panaginip. Tahimik, puno ng damdamin, ang bawat patak ng tubig sa fountain ay tila may kwento.
mga kwento ng pagmamahalan, pagtataksil, at tigmaan. Kaya ulit. Hindi. Ay, sarado pa rin pinto. Sarado? Hindi mga ito, hindi ka papasukin. Hanggang paligid-ligid lang tayo. Magandang architecture dyan, no? Oo, ayun. Sa loob na tayo kanina ng tower. Sa loob naman, hindi lang pader at bato ang makikita. May mga hardin, may mga fountain, simbolo ng kapayapaan at kadalisayan sa kultura ng mga Muslim noon. Isang paalala na kahit sa gitna ng digmaan, may espasyo para sa kagandahan at katahimikan. At ngayon, papasok tayo sa loob ng Palasyo Nazari. Makikita natin ang tinatawag na Triple Alqueria. Ang Triple Alqueria ay binubuo ng tatlong magkatabing arko na madalas ay magsisilbing daanan papunta sa mga looban o mahalagang bahagi ng palasyo. Sa itong klasikong disenyo sa arkitekturang Islamiko na nagbibigay diin sa balanse, simetriya at katahimikan. Comme il a dit, c'était... May mapa, tingnan natin. Ito yung mapa. Ito ang mapa ng mga kwarto sa loob ng Palasyo Nazari. Sikat na sikat si Castillo, ah. Alcázaba de Malaga. Ayun. Sige, dito tayo. Mukhang nasa Arabian na design nila dito. Arabian design. Sarap ang pahinga rito. Tingnan natin. Yung mga ganyan lugar. Ayan, dito naman tayo sa may sa bahayan, sa village. Pupunta. Kwarto. Ano kaya dito? Natin. Parang ginawang museum na lang ito. Pero ito siguro yung mga kwarto ng mga mandirigma noon. Ayan. Kita mo yung tubong magkisam eh. At dito, sa isa sa pinakatahimik at mabangong bahagi ng Alcázaba de Malaga, ang Patio de los Naranjos o sa Tagalog, Patio ng mga Kahel. Meron silang bathtub dito. At ngayon, iikutin naman natin ang iba't ibang kwarto dito sa Palasyo Nazari. Yung bintana nila ganda. Oo, ito na naman yung pool nila. Dito ngayon sa sini, oh. Ito yung pool. Galing. Ano kayang meron dito? Kwarto lang. Kwarto. Kwartong ito naglalaman ng mga relikya noong panahon ng nasa kapangyarihan pa ang mga Muslim. Dito, ano meron dito? Kwarto ulit. Puro
kwarto nga. Isa sa pinakatahimik at pinakamagandang bahagi ng Alcazaba de Malaga ay itong tinatawag na Patio de la Alberca. Ang alberca ay salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay pond or pool at ito ang sentro ng looban. Makikita sa gitna ng isang mahabang fountain or pool na hindi ilang pandekorasyon kundi bahagi ng sistema ng tubig noong panahon ng mga Muslim. Ang tubig ay bahagi ng arkitekturang Islamiko, simbolo ng katiwasayan, buhay at kabanalan. Design. Yan. Na binago na nung kwan. Ito Roman. Yeah, this is Roman. Cool. Ayos mga kaibigan. Naikot na natin ang Alcazaba. O ayan, pabalik na tayo sa ating pinasukan. Ibig sabihin ay palabas na tayo. Ikot ang Alcazaba. At ating mapapansin, itong gate, ang kanyang pintuan ay bakal. Hindi ba? Nababalot ng bakal. Kahoy ang loob, pero nababalot ng bakal. Yun ang defense nila. Kasi pag may malusog, baka sunugin lang. Ito hindi masunog. Diba? Matibay sa labanan. O maglalakad tayo sandali sa labas ng muog ng Alcazaba de Malaga. At ayan mga kabayan, natapos na natin ang historical journey dito sa Alcazaba de Malaga. Isang napakagandang paalala kung gaano kayaman at kakulay ang kasaysayan ng sangkatauhan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe na rin para sa mas marami pang travel stories. Hanggang sa muli, paalam, hasta luego!